Ang nakikita nyo rito, naka-ready na setup for BMAX. So, kumpleto na ng elements, no, for BMAX assembly. So, yung HG na plate sa harap, dampers, DAR, tapos sa likod, yung 19mm na aluminum rollers, tapos yung dampers dito, nilagyan natin ng rubber tubing para hindi siya tumalsik. Tapos, nandito na yung hard na tapos low freak na wheel sa harap. So, isa na lang ang kulang, yung dampers dun sa side. So, this time, meron tayong gagawin na experiment of sorts based dun sa new rules ng BMAX 4.0, which is yung hanging arrangement below the plate. So, take note, experiment lang to. Kung di man siya mag-work, babalik na lang tayo dun sa conventional na damper, side dampers katulad nito. So, for this one, since meron tayong dalawang butas dito, gagamitin natin yan. Tapos gagamit tayo ng 40mm na stainless steel screw. So, para umangat siya dito, tapos doon natin na-assemblein yung mounting nung hanging na damper. So, ano yung mga kailangan natin? So, meron tayo ditong mga FRP plate. Ito yung FRP support plate na short. Tapos, ito yung side plate para dun sa, kung di ako nagkakamali, sa AR chassis ito na side damper. And then, yung Super X na FRP plate o yung ginagamit pang anti-sabit. So, ito na yung mass damper na gagamitin natin para dun sa hanging damper setup. So, start na natin siyang assemblein. So, mangyayari niyan, we need a straight line from coming from here hanggang dito. Tapos, saka natin ilalagay itong FRP plate para dun yung effect. So, if ever, later on, ito yung preview, magiging ganyan yung parang arrangement niya. At ito na nga yung improvised na mounting natin ng hanging dampers. So, meron tayong 4 na screw holes. So, as described earlier, gumamit tayo ng mga FRP plates. So, ito na yung damper natin. Nilagyan natin ng lock nut dito para to ensure na matibay yung mounting kasi magbabounce siya up and down. Yeah. So, this part is galing siya dun sa 3-point attachment. So, para guard siya against dito sa dalawang FRP na plate. So, ngayon susubukan natin siyang i-mount dun sa 40mm na mounting screw na pinakita natin earlier. Before natin i-mount, papakita ko lang sa inyo yung ginawa natin dun sa 40mm na screw. So, itong dalawang nakikita nyo tong dalawang black spacer, galing yan sa 3-point attachment na set.
yung rear na mounting set. Tapos meron tayong isang 12mm na spacer and then isang 3mm spacer. So try natin ngayon i-mount. So for this, gagamit tayo ng lock nut para ma-lock siya into place. Yun. So ito yung magiging itsura niya. Tingnan natin sa side. So as you can see, yun yung 40mm na screw, tapos minount natin sa taas. Tapos ito na ngayon yung damper niya. So try natin lagyan ng cowl para matesting yung accessibility. Yan. So as you can see, malaki pa yung clearance between dun sa mounting ng hanging damper saka dun sa cowl. So medyo sturdy naman. So ngayon, matetest natin to, yung effectiveness niya, at the same time yung durability pagka napunta na tayo sa na-testing na natin sa tracks. First run using Torque Tune 2. Oops, embang agad. First run, take 2. Embang ulit. First run, take 3. Second run, using light dash naman. Third run.
Ginawa ko lang ng konting adjustments. In-extend ko yung hammer na damper para umabot siya dito sa likod. Tapos, itong setup dito, diniretso ko na lang. So, para maging sturdy siya. So, yan. So, tinanong naman natin doon sa staff ng The Brickyard, under the new rules, legit na itong setup natin. So, kailangan pang i-testing na mabuti para later on, titignan natin kung magiging competitive nga siya. At yun na nga yung testing natin na experimental setup natin na sinusunod yung bagong regulations ng VMAX 4.0. So as you can see, marami pang adjustments na kailangan gawin. And hanggang light dash motor muna ang ginamit natin para malimit yung possible na damage dun sa setup. Watch out na lang sa mga susunod na testing pa hanggang sa ma-stabilize natin yung pinaka-setup niya. If you like this video, paki-click naman yung thumbs up button and pasabay na rin ng subscribe. As usual, thank you for watching and see you on the next one.